Naisip mo na ba kung ano ang nasa likod ng kinang ng mga Hollywood blockbuster? Sa bawat kapanapanabik na stunt at makatotohanang eksena, may malaking pagsisikap at sakripisyo. Pero minsan, ang halaga ng perpektong kuha ay nagiging napakalaki. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga sandali kung saan ang mahika ng pelikula ay muntik ng maging trahedya. Isasalaysay namin ang tungkol sa 20 aktor na diretsong hinarap ang kamatayan mismo sa set. At ang ilan sa mga kwentong ito ay talagang ikagugulat mo. Humanda na kayo, sisimulan na natin. Ang paggawa ng pelikula ay isang komplikado at minsan ay papanganib na proseso. Mga stunt, special effect, at pagtatrabaho lampas sa limitasyon ng kakayahan ng tao. Lahat ng ito ay bahagi ng propesyon. Madalas, hinahangad ng mga aktor ang pinakamataas na pagiging totoo, tumatanggi sa mga stunt double, at buong pusong isinasabuhay ang kanilang mga karakter. Ngunit kahit na sa pinakamabusising paghahanda at pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan, may mga pagkakataon na may nagkakamali. Isang maling kalkulasyon, isang pagkakamali sa kagamitan, at ang set ng pelikula ay nagiging isang nakamamatay na bitag. Ang bubungad sa ating listahan ay isang kwentong siguradong magpapataas ng balahibo. Naaalala niyo pa ba ang pelikulang Now You See Me at ang nakamamanghang trick ng pagtakas mula sa isang aquarium na puno ng piranha? Ang gumawa nito ay ang kaakit-akit na si Isla Fisher. Ayon sa kwento, ang kanyang karakter na nakakadena ay ibinaba sa isang malaking tangke ng tubig. Ang hamon ay makatakas bago papalayain ang mga mababangis na isda doon. Parang magandang eksena para sa pelikula, hindi ba? Pero habang kinukunan ng eksena, may pumalpak. Isa sa mga kadena na pumipigil sa aktres ay naggulo at sumabit. Si Isla ay nakulong sa ilalim ng tubig. Sinubukan niyang abutin ang emergency button para magbigay ng signal pero hindi niya nagawa. Nagsimula siyang kumatok sa salamin pero ang crew ng pelikula ay tuwang-tuwa. Akala ng lahat, mahusay lang siyang umarte ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Walang nakakaunawa na nalulunod na pala talaga ang aktres. Isipin niyo ang takot na yon. Lumulusong ka sa laban para sa iyong buhay. Pero ang lahat sa paligid mo ay pumapalakpak sa iyong realismo. Halos 3 minuto si Isla Fisher sa ilalim ng tubig. 3 minuto ng purong tunay na takot habang nauubos ang hangin sa kanyang baga at walang tulong na dumarating. Sa kabutihang palad, isa sa mga stuntman ang nakahalata ng kakaiba sa huling sandali at agad na pinagana ang emergency release mechanism. Agad na iniahon ng aktres mula sa tubig. Halos ikamatay niya ang ilusyong ito. Ngayon, pag-usapan natin ang isang tao na maituturing ng buhay na alamat sa mundo ng mga stunts. Walang iba kundi si Jackie Chan. Buong karera niya'y inilaan sa pagganap ng sarili niyang mga stunts. Maging gaano man ito kadelikado o imposibleng gawin. Pero isang beses, ang walang hanggang tapang na ito ay muntik ng magdulot ng nakamamatay na trahedya. Naganap ito sa set ng pelikulang Armor of God. Para kay Jackie, medyo simple lang ang eksena. Kailangan lang niyang tumalon mula sa pader ng isang kastilyo papunta sa sanga ng isang puno. Bagamat perpekto na ang unang take, ang pagiging perpekto ni Jackie ay nagtulak sa kanya na subukan pa ulit. Gusto niya kasing mas maging dinamiko ang eksena. Muli siyang tumalon, pero sa pagkakataong ito, hindi kinaya ng sanga at bigla itong naputol. Bumagsak si Jackie Chan mula sa taas na ilang metro, diretso sa mga bato, at tumama ang kanyang ulo. Nakapangingilabot ang pinsala. Isang tipak ng kanyang bungo ang pumasok sa utak niya na nagdulot ng matinding pagdurugo. Agad siyang isinugod sa ospital kung saan pinaglaban ng mga doktor
ang kanyang buhay sa isang napakakomplikadong operasyon. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Jackie. Pero ang insidenteng ito ay nag-iwan ng marka sa kanya na habang buhay niyang dadalhin. Hanggang ngayon, mayroon pa rin siyang maliit na butas sa bungo na tinatakpan ng plastic plate at bahagya siyang nawala ng pandinig sa isang tainga. Isang maling pagtantya, isang marupok na sanga, at marahil nawala na sana sa mundo ang pinakadakilang martial arts master sa kasaysayan ng pelikula. Minsan, ang panganib ay dumarating kung saan mo ito pinakahindi inaasahan. Hindi sa gitna ng isang matinding labanan o delikadong stunt, kundi sa isang ordinaryo at tila walang ingay na pangyayari. Ganyan mismo ang nangyari kay Halle Berry sa set ng pelikulang James Bond na Die Another Day. Sa isang eksena, ang kanyang karakter ay nang-aakit kay Agent 007 na ginampanan ni Pierce Brosnan. Mapang-akit siyang kumakain ng isang piraso ng igos nang biglang sumabit ang prutas sa kanyang lalamunan. Nagsimula ang aktres na mabulunan at mawala ng hininga. Napakabilis ng pangyayari, kaya sa mga unang segundo, walang sino man ang nakakaunawa kung ano ang tunay na nangyayari. Hindi ito bahagi ng kanilang pag-arte. Hindi makahinga si Halle Berry at hindi rin siya makahingi ng tulong. Sa kabutihang palad, hindi nawala ng pag-iisip si Pierce Brosnan. Agad niyang nasuri ang sitwasyon at naalala ang mga pangunang lunas. Agad niyang isinagawa ang Heimlich maneuver. Matindi niyang pinindot ang diaphragm ni Halle at lumabas ang piraso ng igos. Ang insidenteng ito ay isang matingkad na halimbawa kung paano ang isang romantikong eksena ay biglang magiging isang tunay na banta sa buhay. Isang maling paglunok lang at maaaring matapos ang lahat sa isang trahedya. Literal na iniligtas ni Pierce Brosnan ang kanyang kapareha sa pelikula. Sino nga ba ang mag-aakalang may panganib sa isang ordinaryong igos? Hindi palaging sa mga delikadong stunts nagmumula ang panganib sa isang shooting. Madalas, sa mga pangkaraniwan lang na eksena. Ito ang nangyari kay Halle Berry sa set ng pelikulang James Bond na Die Another Day. Tiyak na nasa isip pa ninyo ang iconic na eksena kung saan, ubod ng sexy, si Halle ay lumabas mula sa dagat, suot ang kanyang orange na bikini. Pero hindi doon nangyari ang insidente. Nangyari ang peligro habang kinukunan ang isang romantic scene kasama si Pierce Brosnan na gumanap bilang si James Bond habang kumakain sila ng prutas. Dapat sana ay kakainin ni Halle ang isang piraso ng igos. Pero aksidente itong nalunok niya at bumara sa kanyang lalamunan. Nagsimulang mabulunan ang aktres. Hindi siya makahinga at ni isang tunog ay hindi niya mailabas. Lalo siyang kinabahan sa bawat segundong lumilipas. At dito, nagpakita ng tunay na kabayanihan si Pierce Brosnan. Hindi siya nataranta. Agad niyang naiintindihan ang nangyayari at mabilis niyang inilapat ang Heimlich maneuver. Marahas niyang idiniin ang kanyang tiyan at sa wakas ay lumabas ang piraso ng prutas. Ikinuwento ni Halle Berry kalaunan na sa sandaling iyon, tunay na iniligtas ni Pierce ang kanyang buhay. Isipin mo na lang, isa sa pinakasexing aktres sa Hollywood, ang muntik ng mawala ng buhay, hindi dahil sa pagsabog o habulan, kundi dahil sa isang maliit na piraso ng igos. Talaga nga, hindi mo talaga masabi kung saan manggagaling ang kapahamakan. May mga aktor na talagang nabubuhay sa kanilang karakter at handang gawin ang lahat kahit gaano pa kahirap para lang maging totoo ang pagganap. Isang magandang halimbawa nito ay si Sylvester Stallone noong ginagawa niya ang pelikulang Rocky IV. Gusto niyang maging napakatotoo ng huling laban ng karakter niyang si Rocky Balboa laban sa boksinggero ng Soviet na si Ivan Drago
na ginampanan ni Dolph Lundgren. Naiinip na si Stallone sa mga kunwari lang na suntok. Kaya nilapitan niya si Lundgren na dating karate champion at sinabi, "Makinig ka! Sa unang 15 segundo, totohanin natin ang laban. Subukan mo lang akong i-knockout." Nag-alinlangan muna si Dolph pero mapilit si Stallone at pumayag si Lundgren. Malaking pagkakamali iyon. Matapos ang ilang malalakas na suntok sa dibdib, nakaramdam si Stallone ng hapdi. Kinagabihan, talagang lumala ang pakiramdam niya. Ang presyo ng dugo niya ay umakyat ng sobra-sobra kaya agad siyang isinakay sa helicopter at dinala sa ospital, diretso sa intensive care unit. Na-diagnose ng mga doktor na mayroon siyang pasa sa puso. Ang balot ng kanyang puso ay napuno ng dugo at nagsimulang pumindot sa mismong puso na nagpapahirap sa pagtibok nito. Karaniwang nakukuha ang ganitong klasing pinsala sa mga head-on collision na aksidente sa sasakyan. Nanatili si Stallone sa intensive care unit ng 8 araw. Literal na humingi siya na suntukin ng mas malakas para lang sa isang astig na eksena at halos ikamatay na niya ito. Isang ironiya ng tadhana. Sa pelikula, nanalo si Rocky. Pero sa totoong buhay, muntik nang ma-knockout ng tuluyan ng mismong aktor. Ngayon, maglakbay naman tayo sa mundo ng Middle Earth, partikular sa set ng kinagigiliwan nating trilogy na The Lord of the Rings. Maraming hirap din ang dinanas ng mga aktor doon, lalong-lalo na kay Viggo Mortensen, na gumanap bilang si Aragorn. Kilala siya sa pagiging todo bigay sa bawat papel, at ang ganitong dedikasyon ay halos ikamatay na niya. Kinukunan nila ang isang eksena kung saan si Aragorn, habang nakikipaglaban sa mga orc, ay nahuhulog mula sa bangin patungo sa isang rumaragasang ilog. Siyempre, ginamit ang mga stuntman, ngunit sa ilang shots, si Mortensen mismo ang gumanap. Sa isang partikular na take, siya ay tinangay ng malakas na agos sa ilalim ng tubig. Ang kanyang mabigat na kapa, baluti at espada ay humihila sa kanya pababa, habang ang agos ay nagtutulak sa kanya ng diretso sa mga batuhan sa ilalim ng tubig. Naging kritikal ang sitwasyon. Buong lakas na nagpumiglas ang aktor upang makalangoy paakyat, ngunit mas malakas ang agos. Tuluyan siyang lumubog sa ilalim ng tubig. Ang production crew sa pampang ay natigilan sa takot habang pinapanood nila ang unti-unting pagkawala ng mga bula ng hangin sa ibabaw ng tubig. Para bang tapos na ang lahat. Ngunit si Vigo, sa pamamagitan ng pambihirang lakas ng loob at kagustuhan, ay nagawa pa ring itulak ang kanyang sarili mula sa isang bato sa ilalim ng ilog at lumitaw sa ibabaw sa huling sandali, humihingal at humihigop ng nagliligtas buhay na hangin. Hindi lang niya ginampanan ang papel ng isang nakaligtas. Siya ay tunay na nakaligtas. Kalaunan ay sinabi niya na sa sandaling iyon, sigurado siyang katapusan na niya. Ganyan ang presyo ng pagiging makatotohanan sa mundo ng pantasya. Ang susunod na kwento ay isang matinding patunay na kahit ang pinakamaingat na planong stunt ay maaaring magkamali. At pinag-uusapan natin dito ang iconic na pelikulang Back to the Future 3 at ang bida nitong si Michael J. Fox. Naaalala niyo ba yung eksena kung saan tangkang bibitayin si Marty McFly at sa huling sandali ay nailigtas siya ni Doc Brown matapos barilin ng lubid? Para kunan ng eksenang iyon, may inimbento silang isang espesyal na teknik. Tutuntong ang aktor sa isang kahon at isasabit ang lubid sa kanyang leeg. Kapag inalis ang kahon, nakabitin lang siya sa lubid na, siyempre, hindi naman talaga nakahigpit. Ngunit pagkatapos ng ilang ulit na take, naisip ni Michael na hindi ito gaanong kapanipaniwala. Nagpa siyang gawin ang isang take ng walang kahon. Ang ideya ay siya mismo ang hahawak sa lubid gamit ang kanyang kamay
upang hindi ito humigpit. Ngunit may nangyaring mali. Mali ang pagkakapwesto ng kamay ng aktor at nang siya ay bumitin, agad na humigpit ang lubid sa kanyang leeg. Totoong higpit. Nagsimula siyang mahirapan huminga. Ngunit, gaya ng nangyari kay Isla Fisher, hindi agad na intindihan ng production crew kung ano ang nangyayari. Lahat ay humanga sa kanyang makatotohanang pagganap. Nang mawalan lang ng malay si Michael J. Fox, doon lang nila naunawaan ang kalagiman ng sitwasyon. Agad siyang kinuha mula sa lubid. Walang malay ang aktor sa loob ng halos 30 segundo. Ang kuha na yan, sa katunayan, ang siyang ginamit sa huling bersyon ng pelikula. Kaya sa susunod na mapanood ninyo ang eksenang iyan, alamin ninyo, nakikita ninyo ang isang aktor na muntik ng masakal sa totoo lang. Kapag pinag-uusapan ang mga matitigas na action hero, hindi mawawala sa listahan si Jason Statham. Kilala siya dahil siya mismo ang gumagawa ng karamihan sa kanyang mga stunt. Ngunit kahit para sa isang batikang aktor na may malakas na pangangatawan, ang mga shooting ay maaaring mauwi sa isang tunay na sakuna. Nangyari ito habang ginagawa ang pelikulang The Expendables 3. Kinukuhanan sila ng isang eksena kung saan kailangan ni Statham na imaneho ang isang 3 toneladang truck sa pier at biglang huminto. Lahat ay na-rehearse na, ngunit sa kritikal na sandali, may hindi inaasahang nangyari. Nawalan ng preno ang truck. Ang hindi makontrol na dambuhalang sasakyan ay sinira ang harang at nahulog sa Black Sea mula sa halos 18 metrong taas. Kasama si Jason sa loob ng driver's cabin. Nagulantang ang film crew na nasa pampang. Ang lahat ay kumbinsido na nasaksihan nila ang isang trahedya. Mabilis na lumulubog ang truck at ang aktor ay nakakulong sa loob. Ngunit dito ay napakinabangan ang nakaraang karanasan ni Statham sa sports. Bago pa man ang kanyang acting career, siya ay naging miyembro ng British National Diving Team sa loob ng 20 taon. Hindi siya nataranta. Nakalabas siya mula sa lumulubog na driver's cabin at lumutang sa ibabaw ng tubig. Nakaligtas siya ng halos himala salamat sa kanyang sariling mga kasanayan. Hindi lang siya nagpapanggap na astig na tao, siya mismo ay isa sa kanila. Minsan, ang mga pinsala sa shooting ay hindi direktang nagbabanta sa buhay, ngunit maaaring magdulot ng pangmatagalan at permanenteng problema sa hinaharap. Ito mismo ang panganib na hinarap ni Charlize Theron habang ginagawa ang futuristic action film na Aeon Flux. Ang kanyang karakter ay isang maliksi at nakamamatay na espiya na ang mga galaw ay tila akrobatiko. Para sa higit na pagiging totoo, buwan-buwan nag-ensayo si Charlize at siya mismo ang gumawa ng karamihan sa mga stunt. Isa sa mga ito ay kinapalooban ng sunod-sunod na backflip. Sa isa sa mga take at sa ikasampung araw pa lang ng shooting, may hindi magandang nangyari. Mali ang kanyang pagbagsak, direkta sa kanyang leeg. Narinig ng lahat sa set ang paglagitik. Hindi niya makayanan ng sakit. Agad siyang isinugod sa ospital. Nakakabahala ang naging diagnosis ng mga doktor. Lumabas na nagtamo siya ng malubhang pinsala sa cervical spine or sa leeg. Isang buto sa leeg niya ang lumihis at naging 1 milimetro na lang ang layo sa kanyang spinal cord. Sinabi ng mga doktor na muntik na siyang maparalisa ng lubusan. Kinailangan ihinto ang shooting sa loob ng 8 linggo. Sumailalim si Charlize Theron sa mahabang rehabilitasyon, ngunit hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin siya sa muscle spasms. Isinugal niya ang kanyang kakayahang makalakad para lamang sa isang kapansin-pansing eksena. Walang sino man, kahit ang pinakamakarismatikong pirata, ang ligtas sa mga aksidente. Ang susunod na kwento ay nangyari mismo kay Johnny Depp habang sinushoot ang pelikulang western na The Lone Ranger.
Si Depp, na gumanap bilang si Tonto, isang mandirigmang Indian, ay kinailangang magsagawa ng isang delikadong stunt sakay ng isang kabayong tumatakbo ng buong bilis. Para sa stunt na ito, isang espesyal na siyahan ang idinisenyo at nilikha. Ngunit sa isa sa mga kuha, bigla itong lumuwag at nagsimulang dumulas. Nawalan ng balanse si Johnny at napasabit sa gilid ng kabayo, kumakapit lamang sa lambong nito. Ang kabayo naman, na hindi naiintindihan ang biglaang pagbabago, ay patuloy na humarururot ng pasulong sa bilis na halos 50 kilometro bawat oras. Napakadelikado ng sitwasyon. Batid ni Depp na kung bibitawan niya ang lambong, tiyak na didiretso siya sa ilalim ng mga kuko ng kabayo. Nakasabit siya ng ganoon sa loob ng ilang mahabang at masakit na segundo, habang ang kanyang katawan ay paulit-ulit na humahampas sa lupa. Sa sarili niyang salaysay, isang nakakakilabot na kaisipan ang sumagi sa kanyang isip. Ayan na, dito na magtatapos ang lahat. Sa isang iglap, bumitaw din siya. Ngunit, sa kabutihang palad, ang kabayo ay likas na lumukso sa ibabaw niya. Bahagya lamang siyang tinamaan ng mga kuko. Milagrong nakaligtas siya sa anumang malubhang pinsala at tanging pasa at galus lang ang kanyang tinamo. Ang buong nakakapanindig balahibong sandaling ito ay nakuhanan ng kamera. Literal na hinarap ni Depp ang kamatayan at gaya ng kanyang ikonikong karakter na si Kapitan Jack Sparrow, nagawa niyang dayain ito sa huling sandali. Hindi lahat ng pinsalang natamo sa set ay nakikita, pero ang ilan sa mga ito ay nagdudulot ng matinding sakit na kayang baguhin ang buhay ng isang tao magpakailanman. Ito ang mismong nangyari kay George Clooney habang ginagawa ang political thriller na Syriana. Ayon sa kwento, ang kanyang karakter ay pinahirapan. Sa isang partikular na eksena, nakatali siya sa isang upuan na biglang itinumba. Sa pagkabagsak, malakas na tumama ang ulo ni Clooney. Sa simula, walang nagbigay pansin dito, ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimulang makaranas ang aktor ng matinding pananakit ng ulo. Ang sakit ay sobrang tindi, kaya hindi na siya makabangon sa kama. Matagal bago nakapagbigay ng diagnosis ang mga doktor. Naghirap si Clooney, hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya. Sa wakas, matapos ang maraming pagsusuri, lumabas na sa pagkabagsak niya, nasira ang kanyang dura mater, ang protektibong sapin sa paligid ng spinal cord. Dahil sa punit, tumatagas ang cerebrospinal fluid. Ang sakit ay sobrang hindi matiis at walang tigil, kaya ayon sa aktor mismo, nagsimula siyang mag-isip ng pagpapakamatay. Nakahiga siya sa kanyang hospital room at nag-iisip kung paano niya wawakasan ang lahat ng hindi nagiiwan ng gulo. Sa kabutihang palad, nakatulong sa kanya ang matagumpay na operasyon at mahabang panahon ng pagpapagaling. Ngunit ang karanasang ito ay nag-iwan ng malalim na peklat na nagpatunay na maging ang isang simpleng stunt sa unang tingin ay maaaring magdulot ng mga bunga na mas nakakatakot pa sa anumang kathang-isip na pagpapahirap. Ngayon, balikan natin ang ginintuang panahon ng Hollywood kung saan, sa totoo lang, kulang na kulang pa ang mga safety protocol sa set. Ang susunod nating bida ay si Margaret Hamilton, isang aktres na nagbigay buhay sa hindi malilimutang karakter ng Wicked Witch of the West sa klasikong pelikulang The Wizard of Oz. Naaalala niyo ba ang eksena kung saan biglang nawala ang bruha mula sa Munchkinland sa gitna ng pulang usok at apoy? Ang trick na yan ay dapat na gumana sa tulong ng isang trapdoor sa sahig. Dapat ay bumaba ang actress dito at pagkatapos ay saka pa lang sasabog ang pyrotechnics. Ngunit sa isa sa mga take, may nangyari na hindi ayon sa plano. Maagang sumabog ang pyrotechnics habang hindi pa lubos,
na nakakababa si Margaret sa trapdoor. Agad na nilamon ng apoy ang kanyang costume at walis. Ang make-up sa kanyang mukha na gawa sa copper-based na material ay madaling masunog at agad na nagliyab ang kanyang mukha at mga kamay. Nagkaroon ang actress ng second-degree burns sa mukha at third-degree burns naman sa kanyang kamay. Inabot siya ng mahigit 1 buwan sa ospital para magpagaling mula sa mga sugat. At kahit pa pagkatapos nito, matagal siyang nagsusuot ng berdeng guantes para itago ang kanyang mga peklat. Ang pinakakahanga-hanga ay bumalik si Hamilton sa shooting sa kabila ng kinahantungan niyang kakilakilabot na karanasan. Pero may isang kondisyon, wala ng apoy. Ganoon kalaki ang sakripisyo para sa sining noong lumang Hollywood. Mula sa klasikong Hollywood, dumako naman tayo sa mga modernong blockbuster. Ang susunod na kwento ay nangyari sa bida ng Hunger Games franchise, si Jennifer Lawrence. Kilala siya sa kanyang tapang at dedikasyon sa set. Pero isang beses, muntik nang maging trahedya ang isang teknikal na aberya. Kinukunan nila ang isang eksena para sa pelikulang The Hunger Games Mockingjay. Ang karakter ni Lawrence, si Katniss Everdeen, kasama ang ibang rebelde, ay kailangan tumakbo sa isang mahabang tunel. Para makalikha ng kapaligiran ng kaguluhan at usok, ginamit ang isang smoke machine. Biglang nagkaroon ng problema ang isa sa mga smoke machine. Sa halip na ilabas ang ligtas na usok panteatro, nagsimula itong punuin ang makitid at saradong tunel ng makapal at nakasusulasok na usok. Naipit ang aktres at ang iba pang cast. Bumaba ang visibility sa halos wala. Napakakapal ng usok kaya't halos hindi na makahinga. Nagsimula ang pagkabahala at gulat. Si Jennifer Lawrence, kasama ng iba, ay nagsimulang mahirapang huminga at umubo, lumulunok ng nakalalasong usok. Nakaranas din siya ng pagkahilo at pagduduwal. Sa kabutihang palad, mabilis na na-evacuate ng production crew ang lahat palabas ng tunnel. Pero kung ilang minuto pa sila roon, maaaring nagdulot ito ng malubhang pagkalason o maging pagkakasakal. Isa itong patunay na sa filming, hindi lang mula sa mga stunts nagmumula ang panganib, kundi pati na rin sa ordinaryong kagamitan. May mga aktor na sadyang napakalalim kung lumubog sa kanilang mga karakter na halos ipagsawalang bahala na nila ang sariling kalusugan para lang mas maging tumpak sa kasaysayan. Ganito ang ginawa ng legendaryong si Daniel Day-Lewis na kilala sa kanyang method acting kung saan lubusan siyang nagiging ang karakter na kanyang ginagampanan. Nangyari ito habang ginagawa ang historical drama ni Martin Scorsese na Gangs of New York. Ginampanan ni Day-Lewis si Bill the Butcher Cutting, isang malupit na pinuno ng gang sa New York noong ika-19 na siglo. Para lubusang maipasok ang sarili sa karakter, hindi niya iniwan ang kanyang pagkatao kahit pa sa labas ng set. Nagsasalita siya gamit ang New York accent ng panahong iyon at kahit sa pagitan ng mga take ay naghahasa pa siya ng mga kutsilyo. Ngunit ang pinakamapanganib na bahagi ng kanyang metodo ay ang pagtanggi niyang magsuot ng modernong damit. Bagamat ang shooting ay ginaganap sa isang napakalamig na taglamig sa Rome, iginigiit ni Day-Lewis na magsuot lamang ng mga damit na akma sa panahon, manipis na pantalon, kamisa at lumang Amerikana. Naniniwala siya na ang pagsusuot ng modernong, mainit na jacket ay sisira sa kanyang karakter. Sa huli, tulad ng inaasahan, malubha siyang nagkasakit. Nagkaroon ang aktor ng malubhang pneumonia. Ngunit kahit noon, sa simula ay tinanggihan niya ang modernong medikal na paggamot dahil naniniwala siyang hindi ito akma sa diwa ng kanyang karakter. Tanging matapos ang mahabang pakiusap ng mga producers at doktor na nagpaliwanag na maaari siyang mamatay
Saka lamang pumayag si Day-Lewis na uminom ng gamot. Napakalalim ng kanyang dedikasyon sa sining, handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay para lamang rito. Isang katulad na kwento ng matinding dedikasyon sa kanyang papel na halos umabot sa pagpapahirap sa sarili ang nangyari rin kay Leonardo DiCaprio, at ito ang naghatid sa kanya ng kanyang pinakahihintay na Oscar. Ang tinutukoy siyempre ay ang pelikulang The Revenant, hangad ng direktor na si Alejandro Iñárritu ang sukdulang realismo. Kaya naman, kinailangan nilang mag-shoot sa ilang at nababalutan ng yelong kagubatan ng Canada at Argentina, na madalas ay nasa -40 grados Celsius ang temperatura, at gumamit lang ng natural na ilaw. Para sa mga aktor, impyernong kondisyon ito. Si DiCaprio, na gumanap bilang trapper na si Hugh Glass, ay dumaan sa lahat ng pagsubok ng produksyong ito. Natulog siya sa loob ng patay na hayop, kumain ng hilaw na atay ng bison, ngunit ang pinakamalaking panganib ay ang butil-butil na lamig. Paulit-ulit siyang kailangang sumisid sa nagyayelong ilog, at pagkatapos ay manatili ng maraming oras sa lamig habang nakasuot ng mabibigat at basang balat ng hayop. Patuloy na nasa bingit ng hypothermia ang aktor. Regular na sinusuri ng mga doktor sa set ang kanyang kondisyon dahil sa takot na baka hindi nakayanin ng kanyang katawan at bumigay na ito. Mismong si Leo ang umamin kalaunan na ito ang pinakamahirap na shooting sa kanyang karera, at halos palagi siyang may sakit. Para sa sining, kusa niyang inilagay ang sarili sa panganib, at ang panganib na iyon ay tunay na tunay. Minsan, sa pagnanais na mapatunayan ang kanilang kakayahan, ang mga batang aktor ay sumusubok ng mga mapanganib na stunt na maaaring humantong sa trahedya. Ito ang nangyari kay Dylan O'Brien, ang bida ng sikat na youth franchise na The Maze Runner. Naganap ang trahedya sa set ng ikatlong bahagi ng pelikula, ang The Death Cure. Kinukunan nila ang isang komplikadong eksena kung saan kailangang lumundag ang karakter ni O'Brien mula sa isang gumagalaw na sasakyan patungo sa isa pa. Nakakabit ang aktor sa isang safety harness, ngunit sa kasamaang palad, may nagkamali. Habang lumulundag, bigla siyang hinatak pabalik at nahulog sa ilalim ng gulong ng isa pang sasakyan. Siya ay nagtamo ng maraming pinsala, kabilang ang pagkakalog ng utak, mga bali sa buto ng mukha, at malalim na sugat. Napakalubha ng kanyang kondisyon, kaya kinailangan ihinto ng tuluyan ang produksyon ng pelikula sa loob ng ilang buwan. Mahaba at puno ng hirap ang proseso ng kanyang paggaling. Kinailangan ni O'Brien na muling matuto ng maraming bagay. Ayon sa kanya, ang pinsala ay hindi lang pisikal, kundi pati na rin psikolohikal, at matagal siyang nag-alinlangan kung makakabalik pa ba siya sa kanyang trabaho. Ang insidenteng ito ay naging isang matinding paalala na kahit may mga safety precaution, ang mundo ng pelikula ay maaaring maging napakadelikadong lugar. Ang mga insidente ng halos pagkasakal sa set ay hindi pala ganoon kadalas. Napag-usapan na natin si Michael J. Fox, pero halos kaparehong nakakatakot na karanasan din ang pinagdaanan ni Brendan Fraser sa paggawa ng kanyang blockbuster hit na pelikulang The Mummy. Magkatulad ang eksena, si Rick O'Connell, ang karakter ni Fraser, ay nahuli at hahamakin na sana. Para sa paggawa ng eksena, nakatayo si Brendan sa mga daliri ng kanyang paa sa isang tabla, at may totoong lubid sa kanyang leeg. Ang layunin ay upang makagawa ng tensyon sa eksena, ngunit siyempre, hindi para saktan ang aktor. Humingi ang direktor na si Stephen Sommers ng isa pang take, kung saan medyo mas hihigpitan ang lubid para magmukhang mas totoo. Pumayag si Fraser. Tumayo siya sa tiptoe, humigpit ang lubid, at nagsimulang umikot ang kamera.
Ngunit sa isang punto, nawalan siya ng balanse. Dumulas ang kanyang mga paa at tuluyang nasabit ang buong bigat niya sa lubid. Mabilis na humigpit ang lubid na humaharang sa kanyang paghinga at daloy ng oxygen. Nawalan siya ng malay. Ang crew ay nagulantang at agad na tumakbo sa kanya. Mabilis siyang tinanggal mula sa lubid at hindi na siya humihinga. Kinailangan pang isagawa ng mga medic sa set ang resuscitasyon o CPR upang muling patakbuhin ang kanyang puso. Nagising si Fraser na walang ideya sa nangyari. Ang una niyang nakita ay ang stunt coordinator na nagsasabi sa kanya, "Congratulations! Kasapi ka na sa club." Lumalabas na ang ganitong klasing insidente ay hindi pala bihira. Isa na naman itong kwento kung saan ang paghahabol sa realismo ay halos kumitil ng buhay ng isang aktor. Ang paggawa ng isa sa mga pinakatanyag na blockbuster sa kasaysayan ng pelikula, ang Titanic ni James Cameron, ay isang matinding pagsubok para sa mga aktor. Higit na naging mabigat ang pinagdaanan ng bida, si Kate Winslet. Karamihan sa mga eksena matapos ang pagbangga sa iceberg ay kinunan sa isang malaking tangke na may malamig na tubig. Para hindi ginawin ang mga aktor, inalok silang magsuot ng wetsuit sa ilalim ng kanilang mga costume. Ngunit si Kate Winslet, na gustong lubos na maranasan ang papel ni Rose, ay tumanggi. Gusto niyang maramdaman talaga ang lamig para mas maging kapanipaniwala ang kanyang pagganap. Ang desisyong ito ay halos ikapahamak ng kanyang kalusugan. Ang mga oras na inilagay niya sa nagyayelong tubig, suot lamang ang isang manipis na damit, ay nagdulot ng matinding hypothermia. Hindi na kinaya ng kanyang katawan ang gayong paghihirap. Dumating ang punto na siya ay nagka-pneumonia. Ngunit ang pinakanakakatakot ay isa pang eksena. Sa eksenang sinusubukang takasan ni Rose at Jack ang umaakyat na tubig sa likod ng nakakandadong rehas, sumabit ang coat ni Kate sa rehas na iyon. Umaakyat ang tubig at ang aktres ay naipit sa ilalim nito. Nagsimula siyang magpanik, pero sa kabutihang palad, nakawala siya at lumutang, hingal na hingal sa paglanghap ng hangin. Kalaunan, umamin siya kay Cameron na halos malunod na siya. Ang naging sagot ng direktor ay simple lang, "Ayos, ang mahalaga, nakuna ng eksena." Ganyan ang matinding katotohanan sa likod ng paggawa ng malalaking pelikula. Kahit pag gumanap ang isang aktor bilang isang eksperto sa isang partikular na larangan, hindi nito ginagarantiya ang kanyang kaligtasan, lalo na kung ang larangang ito ay ang pagharap sa dambuhalang alon. Ito mismo ang nangyari kay Gerard Butler habang kinukunan ng surf film na Chasing Mavericks. Ang pelikula ay batay sa tunay na kwento ng batikang surfer na si Jay Moriarty. Si Butler, na gumanap bilang kanyang tagapayo, ay nais gawin mismo ang mga water stunts para mas maging makatotohanan ng lahat. Matagal siyang nagsanay kasama ang mga profesional na surfer. Isinagawa ang paggawa ng pelikula sa Mavericks, California, isang lugar na kilala sa napakalaki at delikado nitong mga alon. Isang araw, talagang matindi ang sama ng panahon. Si Gerard Butler ay nasa tubig nang biglang bumagsak sa kanya ang isang dambuhalang alon na sinlaki ng isang apat na palapag na gusali. Nahulog siya mula sa kanyang surfboard at hinila siya ng alon pailalim sa tubig. Ngunit simula pa lamang iyon. Pagkatapos niyon, sinalpok pa siya ng isa pang alon at isa pa. Sumama siya sa agos sa ilalim ng tubig, litong-lito kung saan ang itaas o ibaba, at nanatili siyang nakakulong sa ilalim ng halos 1 minuto. Hindi makalapit ang rescue jet ski sa kanya dahil sa nagngangalit na mga alon. Nang sa wakas ay mahila siya pabalik sa dalampasigan, nagulantang siya ngunit sa kabutihang palad buhay. Nang maglaon, sinabi niya na marahil iyon
ang pinakamatinding takot na naramdaman niya sa kanyang buhay. Kung minsan, tila sinusubok ng tadhana ang tibay ng mga aktor na paulit-ulit silang inilalagay sa panganib. Naikwento na namin dati kung paano muntik ng masakal si Halle Berry sa filming ng isang pelikula ni James Bond. Pero hindi lang iyon ang tanging pagkakataon na malubha siyang nanganganib sa set. Ang ikalawang insidente ay naganap habang ginagawa ang thriller na The Call. Sa isa sa mga eksena, nakikipaglaban ang kanyang karakter sa isang mamamatay tao. Ginawa ang filming sa isang matigas at sementadong sahig. Sa isa sa mga take, habang ibinabagsak siya ng aktor na gumaganap bilang kontrabida, aksidente siyang nahulog at malakas na nauntog ang ulo niya sa semento. Sobrang lakas ng pagkakabagsak kaya agad siyang nawala ng malay. Nagkagulo sa set. Agad na itinigil ang filming at isinugod sa ospital ang aktres. Sa kabutihang palad, walang malubhang pinsala ang nakita ng mga doktor at pagkalipas ng ilang oras, muli siyang nagkamalay. Ngunit ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na pag-iisip sa lahat dahil ang mga ganitong klase ng stunts ay paulit-ulit na ginagawa ng mga aktor sa kanilang karera. At kahit isang maling kalkulasyon o isang maling pagbagsak ay maaaring magdulot ng hindi na mababawing pinsala. Dalawang beses nang hinarap ni Hal Berry ang panganib at sa parehong pagkakataon, siya ay pinalad. Pero ang swerte, tulad ng alam natin, ay hindi panghabambuhay. At nagtatapos sa ating listahan ang isang kwentong naging alamat sa Hollywood. Ito ay simbolo kung gaano kabaliw, nakakapagod at delikado ang proseso ng paggawa ng isang dakilang pelikula. Pinag-uusapan natin ang paggawa ng obra maestra ni Francis Ford Coppola na Apocalypse Now at ang bida nitong si Martin Sheen. Ang filming ay ginanap sa masukal na gubat ng Pilipinas at naging isang tunay na impyerno ng produksyon. Mga bagyo, sakit, lumubong budget at kumpletong pisikal at mental na pagkaubos ng buong grupo. Si Martin Sheen, na gumanap bilang Kapitan Willard, ay lubusan siyang nilamon ng kanyang papel. Malakas siyang uminom, halos hindi natutulog, at nasa bingit ng nerbiyos tulad ng kanyang karakter. Hindi kinaya ng kanyang katawan ang matinding stress. Isang araw, habang malayo sa set, ang trampa kung may taong gulang na aktor ay inatake ng matinding atake sa puso. Napakahina niya, kaya't kinailangan niyang gumapang ng halos 1 kilometro papunta sa kalsada para humingi ng tulong. Nang malaman ito ng mga producer, labis silang nagpanik. Ang paghinto ng filming ay nangangahulugan ng malaking pagkalugi. Kaya't sa simula ay itinago nila sa studio ang totoong dahilan ng kanyang pagkaospital. Sinasabing heat stroke lang ang nangyari sa kanya. Nakabangon si Martin Sheen, bumalik sa set pagkalipas ng 1.5 buwan at tinapos ang kanyang trabaho. Ngunit ang pelikulang ito ay nanatili sa kasaysayan bilang isang halimbawa kung paano literal na kayang sipsipin ng sining ang buhay ng isang tao. Pero may mga kwento rin na talagang nakakagulat at punong-puno ng drama. Kunin na nating halimbawa si George Clooney at ang pinsala niya habang kinukunan ang Syriana. Hindi lang ito basta aksidente. Nahulog siya mula sa upuan at napinsala ang kanyang spinal cord. Ang sakit na naramdaman niya ay sobrang tindi at patuloy. Kaya sa sarili niyang pahayag, nakahiga siya sa ospital at naisip, hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Seryoso niyang pinag-isipan ng pinakamalalang opsyon, makatigil lang ang kanyang pagdurusa. Sa kabutihang palad, nagawa siyang tulungan ng mga doktor, pero ipinapakita ng insidenteng ito kung gaano kalalim na marka ang maaaring iwan ng isang pagkakamali. O kaya naman, ang kwento ni Jason Statham
na parang eksena lang sa isa sa kanyang mga action movie. Isipin nyo, nasa likod siya ng manibela ng isang 3 toneladang truck, humaharurot papunta sa pier, at sa huling sandali, nalaman niyang pumalya ang preno. Pinasag ng truck ang harang at lumipad papunta sa Black Sea. Ang buong film crew, natigilan sa takot sa dalampasigan, iniisip na yon na ang katapusan. Pero si Statham, na dating miyembro ng British National Diving Team, ay nagawa niyang makalabas mula sa bumibigat na truck at lumutang sa ibabaw ng tubig. Nailigtas niya ang sarili dahil sa kanyang totoong galing. Grabe yan. Tulad ng nakikita nyo, ang trabaho ng isang aktor ay hindi lang tungkol sa red carpet at mga flash ng kamera. Ito ay isang propesyon na nangangailangan ng napakalaking tapang, dedikasyon, at sa huli, hindi rin maliit na bahagi ng swerte. Isinasakripisyo nila ang kanilang kalusugan at buhay para lang tayo ay makapanood ng nakakagimbal na palabas sa screen. Salamat sa pagtapos ng panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga bagong episode. Alin sa mga kwentong ito ang pinaka nakagulat para sa inyo, o baka naman may alam kayong ibang insidente na hindi namin nabanggit? Isulat nyo lang sa comment section.